Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na to, tatalakayin natin ang dalawang magkakaugnay pero magkaibang galaw ng China na parehong may direktang epekto sa Pilipinas, isa sa larangan ng diplomasya at impormasyon, at isa naman sa larangan ng military intelligence at teknolohiya. Sa unang bahagi, susuriin natin kung bakit tila personal na tina-target ng China ang Philippine Coast Guard spokesperson na si Commander J. Tarula. Sa ikalawang bahagi naman, aalamin natin kung bakit sinubukan ng China na magpuslit ng P-8A Poseidon simulators, at bakit ito delikado hindi lang para sa Estados Unidos kundi pati na rin sa seguridad ng rehiyon, kasama ang Pilipinas. Sa mga nakaraang linggo, mas lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, hindi lang sa West Philippine Sea mismo, kundi pati na rin sa larangan ng impormasyon, diplomasya, at teknolohiya. Ang dalawang balitang tatalakayin natin ngayon ay malinaw na indikasyon na ang laban ay hindi na lang tungkol sa barko kontra barko, kundi tungkol sa narrative control, credibility, at strategic intelligence. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang unang balita, ang tinatawag na double attack ng China laban sa Philippine Coast Guard spokesperson na si Commander J. Tarula. Kamakailan lang, ipinatawag ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Ang dahilan, ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mga pahayag umano ni PCG spokesperson Commodore J. Tarula ay inflammatory at confrontational at may negative impact sa relasyon ng dalawang bansa. Hiniling pa ng Beijing na agad na i-undo ng Pilipinas ang epekto ng mga aksyon at pahayag ni Tarula. Pero ang tanong ng maraming Pilipino, ano ba talaga ang ginawa ni Commodore J. Tarula at bakit tila naging pangunahing target siya ng China? Kung susuriin natin, hindi ito biglaan. Sa loob ng mahigit isang taon, si Commodore J. Tarula ang isa sa pinaka-visible at pinaka-vocal na opisyal ng gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Siya ang madalas na humaharap sa media, lokal man o international. Siya ang nagbibigay ng malinaw, dokumentado, at madalas ay may kasamang larawan at video na ebidensya ng mga insidente sa dagat. Hindi tulad ng dati na puro diplomatic language at maingat na pahayag, ang estilo ni Tarula ay diretsahan pero propesyonal. Hindi siya nagmumura, hindi siya nagbabanta, pero malinaw ang mensahe, ipinapakita ng Pilipinas sa buong mundo kung ano ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. At dito nagsisimula ang problema para sa China. Ang Chinese strategy sa loob ng maraming taon ay ang tinatawag na gray zone operations. Ibig sabihin, hindi direktang gyera, pero sapat para mang-pressure, manakot, at baguhin ang status quo. Kasama rito ang water cannon attacks, dangerous maneuvers, laser incidents, at harassment sa mga mangingisdaang Pilipino. Pero ang isang mahalagang bahagi ng gray zone strategy ay information control. Kapag walang malinaw na ebidensya, madaling i-deny. Kapag walang nagsasalita, madaling baguhin ang narrative. Dito pumasok si Commodore J. Tarula bilang isang seryosong problema sa paningin ng CCP. Sa bawat insidente, may real-time updates. May malinaw na timeline. May pangalan ng barko. May coordinates. May litrato. May video. At higit sa lahat, may consistency. Hindi pa bago ang kwento. Hindi umaatres. Hindi lang lokal ang audience nito. Madalas, ang statements ni Tarula ay nap-pick up ng international media tulad ng Reuters, Associated Press, at iba pang global outlets. Ibig sabihin, ang narrative ng Pilipinas ay umaabot na sa international community, hindi na lang sa loob ng bansa. Sa mata ng Beijing, ito ay direktang hamon. Hindi lang ito simpleng spokesperson na nagsasalita para sa PCG. Para sa kanila, si Tarula ay nagiging simbolo ng transparency campaign ng Pilipinas, isang bagay na sumisira sa matagal na nilang ginagawa na paglilimit at pagbaluktot ng impormasyon. Kaya nang ipinatawag ng China ang Philippine Ambassador, malinaw ang mensahe, hindi lang ito simpleng reklamo. Isa itong diplomatic pressure tactic. Parang sinasabi nila na, ayusin ninyo ang inyong opisyal, dahil nasisira ang aming narrative. Pero sa kabilang banda, para sa maraming Pilipino,
lalo pang tumibay ang suporta kay Commodore J. Tarrila. Dahil kung tutuusin, ang ginagawa niya ay eksakto lang sa mandato ng isang Coast Guard officer, ipagtanggol ang soberanya at ipaalam sa publiko ang katotohanan. At dito pumapasok ang tinatawag na double attack. Una, tinatamaan ang kredibilidad ng isang individual. Pangalawa, ginagamit ang diplomatic channels para i-pressure ang buong gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang balita na mas tahimik pero mas delikado, ang tangkang pagpuslit ng China ng P-8A Poseidon simulators. Ayon sa ulat, isang South African company ang sinubukang magbenta ng P-8A Poseidon simulators sa China. Para sa hindi pamilyar, ang P-8A Poseidon ay isa sa pinaka-advanced maritime patrol at anti-submarine warfare aircraft na ginagamit ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Ginagamit ang P-8A para sa intelligence, surveillance, reconnaissance, at anti-submarine operations. Sa South China Sea at West Philippine Sea, kritikal ang papel ng aircraft na ito sa pagmonitor ng galaw ng Chinese Navy, lalo na ng mga submarines. Ngayon, bakit simulator ang gustong makuha? Sa modernong digmaan, hindi lang aktwal na eroplano o barko ang mahalaga. Ang simulators ay may mataas na halaga dahil dito nagaganap ang training, mission rehearsal, at system familiarization. Ang high-fidelity simulators ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa sensors, radar behavior, mission systems, at operational limitations ng aircraft. Kung makuha ng China ang P-8A Poseidon simulators, kahit wala silang mismong eroplano, makakakuha sila ng sapat na impormasyon para makabuo ng countermeasures. Mas madali nilang matutukoy kung paano umiwas sa detection, paano gambling ng sensors, at paano bawasan ang effectiveness ng aircraft. Ito ay malinaw na intelligence acquisition attempt sa pamamagitan ng non-traditional at gray area methods. At dito nagtatagpo ang dalawang balita. Habang agresibong tina-target ng China ang information narrative sa pamamagitan ng pag-atake kay Commodore J. Tarrila, sabay naman nilang sinusubukang palakasin ang kanilang military intelligence capabilities sa pamamagitan ng pagkuha ng sensitibong simulators. Pareho ang pattern, kontrolin ng impormasyon, kung ano ang lumalabas, at kung ano ang nalalaman. Sa kaso ni Tarrila, ang impormasyon ay tungkol sa aktwal na pangyayari sa West Philippine Sea. Sa kaso ng P-8A simulators, ang impormasyon ay tungkol sa kakayahan ng mga kalaban nila sa himpapawid at karagatan. Para sa Pilipinas, malinaw ang aral dito. Ang transparency ay may presyo, pero mas may halaga ito kaysa sa pananahimik. At sa panahon ngayon, ang impormasyon ay kasing halaga na ng barko, eroplano, at missiles. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, isang bagay ang malinaw, ang labanan ay hindi lang sa dagat at ere, kundi pati sa narrative, data, at strategic awareness. At dito nagtatapos ang ating episode.